Sa post, sa ano ko, sa profile. Nagbibigay ako ng star sa ano, mag-i-stay hanggang mamaya. 1 oras na live. Nilibot tayo, ma'am, sa labas kasi maganda yung panahon. Teka lang yung jacket. Ayan. Malamig na po kasi dito eh. Buti na lang gising na dito ay 5 o'clock. Ito yung uwi ko dito. Ayan o, may araw pa. So, hopefully malinaw ang dating ko. Malinaw yung boses ko. Lalabas tayo. Iwan ko lang muna ang mga gadget. Mukhang kayo lang yung gising nga. Libot tayo, ma'am, sa labas. Teka lang, lagay ko dyan. Kamusta, ma'am? Nasa Pilipinas kayo ngayon? Or nasa Pilipinas kayo ngayon, ma'am? Hello, Miss Khadija! Buti gising pa kayo. Kauwi ko lang eh. Sabi ko gusto kong mag-live ngayon kasi pag hindi nagla-live, binababaan ni Meta. So ngayon lalakad tayo. Lakad tayo sa labas kasi maganda yung yung panahon ngayon. Naririnig niyo ako? Hi, Camarines Sur. Naririnig niyo ako? Hindi ko alam kung gumagana yung headset ko eh. Medyo mawawalan ako sa lang kayo dyan kasi bababa lang ako. Hindi ako mag-elevator. Okay. Ayan. O, diba nawala na ako ng connection? Okay. Lamig! Ayan, ang lamig dito. Grabe. Pagka umaga dito, kailangan kong mag-hood kasi nga masyado siyang malamig. Tapos yung scarf dapat. Okay. Sinisecure ko lang. Hello! Thank you sa pag-attend. Ma'am, pa-share naman ng link kasi wala na akong ibang phone. Pag nag-share ako ng link, nawawala ako sa live ko. Pag nag-share kayo, ma'am, may star. Bibigyan ko ng star. Mamaya, pasasalamat. Okay? So, ngayon naglalakad ako. Ito yung place ko ngayon. Ang ganda ng place dito. Ang lamig-lamig. So, mamaya upo tayo. Stay lang po kayo dyan ha. 1 hour lang na live. Kasi sobrang busy. Hindi ako maka-live. Hello, Sir Ruel. Ayan, naglalakad na naman ako, Sir Ruel.
So, ngayon, napakalamig dito. Minsan pag umaga, umabot ng 6 degrees, 4 degrees. Kanina, nasa 3 degrees na siya. Tapos, ang lamig-lamig niya, parang lakas ang hangin. So, itong nilalakaran ko lagi pag tuwing umaga. Kailangan naka-cover ang ulo ko. May scarf ako kasi na-try ko one time, wala akong scarf. Sumasakit yung lalamunan ko. Naririnig niyo po ba ako? So, Ruel, nasa Pilipinas ka ba or OFW ka rin? Hello, Miss Rosehart. Ayan, ito yung nasa ano kayo? Nasa Pilipinas ba kayo, Sir Ruel? Or OFW rin kayo? Nandito rin kayo sa ibang bansa? Okay. Hello, Sisi. Naglilibot ako, wala akong content, wala akong maisip. So, libot-libot, kakauwi ko lang. So, malamig dito. Masarap yung hangin. Ito na siya. Ito yung favorite ko, pero walang naliligong bata. Kasi nga, sobrang lamig, sobrang hangin yan. Ayan. Tapos dito lang ako upong lang. Diba? Dati may mga bata dyan. Okay. Kamusta naman kayo? Naririnig niyo ako, Sisi? Hindi ko alam kung naririnig niyo ako yun. Kamusta ang class? Mababait naman sila. Actually, matatalino mga bata rito. Ang gagaling nila sa math. Kasi ang tinuturuan ko bio. So, IGCSE yun at saka IGBT. So, paglipat ko dito sa Romania, pinili ko lang yung IG. Ngayon, yung IG na yun, may board exam sila. So, pagdating nila ng grade 10, may board exam sila. Pagdating nila ng grade 12, may board exam ulit sila. So, may mga certificate sila. Pag nakapasa sila, may certificate. May certificate sila, maraming universities ang pwedeng tumanggap sa kanila pag nakakasulat sila sa board exam. Kasi mahirap ang board exam nila. So, kailangan matindi rin yung aming yung discussion namin sa kanilang pagtuturo. So, yung bio ko, hindi siya yung katulad na bio na okay naman. So, yung pagtuturo namin dito, talagang dapat intense kasi hindi namin alam kung matindi dapat yung depth, malalim talaga dapat yung tinuturo namin sa mga bata. Kasi matindi ang board exam nila. So, yung pagpapagupit, ayan, plano kong magpagupit ng ganun, pero wag muna ngayon kasi medyo malamig. Kailangan ko ng buhok ko. Lalo na sa bato, kailangan may cover siya. So, ayun. Gagayahin ko yun dun sa AI, yung kulay pula. Tulog na yung mga tao sa Pinas, buti gising pa kayo nanonood sa akin kahit pa paano. May nag-share ba ng link? Ay, meron si Sir Ruel. Sir Ruel, ang dami ko ng utang sa'yo, ha? Okay. Sir Ruel, yung pag-share mo ng link, bibigyan kita ng star. Kamusta? Kamusta naman yung mga buhay-buhay ninyo dyan? Oy, nako, nandito yung kaibigan ko, si Rose. Kaibigan ko siya sa Saudi. Actually, hindi ko lang siya kaibigan eh. Kapatid ko na siya. Kapitbahay ko siya sa flat ko sa Saudi. Pag wala akong pagkain, doon ako nakikikain sa kanya nung mga panahon sa Saudi. Oo, malamig dito. Yung pagpapakulay ng ng buhok.
Kasi ito never pa itong nagkaroon ng kulay eh. So, hindi ko alam kung mag-e-epekto siya sa akin. So, kung ilang gamot ang kailangan gamitin. Pero gusto ko magpakulay ng pula. Ever since pa. Uy, tingnan ninyo ang... Oh, diba? Upo tayo dito sa part na to. Ay, ang pinsan ko nandyan din. Hello, hello. O, diba? Nakita nyo yung mga iba't ibang kulay ng bulak ng dahon? Ayan. Pula na siya. Sa personal, pula na siya. Pwede ba siyang i-zoom? Hindi. Hindi siya pwedeng i-zoom. Lapitan ko na lang. Ayan. Nakikita nyo ba? Nalalanta siya, oh. Pero yung iba hindi naman nalalanta. Ay! Binigyan ako ng star. Maraming salamat. Saan ako sa Saudi? Sa Al-Hasa. Al-Hasa, Saudi Arabia. Maganda yung place na yun. Mababait yung mga tao. Kasi sa Saudi, sabi nila, yung place daw na napuntahan ko, yung mga tao doon is mababait. Hindi sila yung naririnig natin na nang discriminate. So yun. And then after ko sa Saudi, lumipat naman ako ng ibang bansa kasi feeling ko magiging matandang dalaga ako doon eh, sa Saudi. Kaya nag-resign ako doon. Okay, so malaki ang kita sa Saudi. Lahat ng gustong pumunta ng Saudi, go lang. Kung malakas ang loob ninyo, matapang kayo, go lang. Eto si Rose! Eto, kapitbahay ko to, kaibigan, kapatid ko, si Rose Vidal. Yan. Kapitbahay, kaibigan at kapatid ko sa Saudi. Eto, dyan na ako natutulog sa kanila, kumakain. Inuubos ko ang pagkain niya sa ref. Ang dami namin pinagdaanan ni Rose. Alam ni Rose lahat ng problema ko sa buhay. O, diba? Okay. Rose, kamusta? Andito na ako sa Romania. Ay, nako. Kailangan pumunta ka rito, Rose. Hindi tayo nagkakapang-abot sa Pilipinas. Hindi na... Ilang taon na tayo hindi nagkikita? 6 years. Nako, sa ngayon, Diyos ko, ang mahal-mahal ng pamasahe sa Pilipinas. Nagtingin-tingin ako ng, gusto ko sana pumunta dun, may aso. Dito na lang ulit. Nagtingin-tingin ako ng plane ticket. Mahal. Kasi yung boss ko ngayon, ako ang magbabayad ng plane ticket, hindi sila magbabayad. Yun ang boss ko ngayon. Anong work ko sa Saudi? Teacher din. Bio at saka science. Tapos lumipat ulit ako sa ibang bansa. Tapos ayun lang, Dora lang ako. Palipat-lipat. Tumatagal naman ako ng ilang taon. Tapos lilipat. O sige Rose, pag meron ditong vacant, sabihan kita, or minsan pasyal ka dito tapos dito ka na mag-apply kasi sa Europe pala yung mga gustong mag-apply sa Europe, kailangan nandito kayo eh. Mahirap kumuha ng work sa labas, hindi kanila pinapansin. Naswertehan lang yung mga Pilipino nakapasok dito sa Europe, naswertehan lang sila na yung employer na in-applyan nila kumukuha sa ibang bansa. Ako, naswertehan ko lang tong school. Ang dami kong in-applyan, 10 or 15 yata na schools. Tapos isa lang ang nag-reply. So, isa lang ang nag-interview sa akin out of 15 na pinasahan ko. Kasi ang laging reply nila sa email ko, kung nandito ba daw ako sa Romania. So, kung sinabi kong hindi, magbabakasyon pa lang ako dyan kasi talaga nakaset yung bakasyon ko. Hindi nila yun ina-accept. Kailangan nandito ka nakatera.
So, buti na lang merong isa doon akong napasahan at first time nilang nag-hire ng Filipino. Susubukan nila. Tapos nung unang buwan ko, natuwa naman sila. Hoy, mga uwak. Tingnan nyo. Oh, diba? Oh, ganyan ang mga, ang lalaki ng mga ibon nila dito. Tapos so nandyan lang sila, minsan naglalakad lang sila sa dito, sa pavement yan. Hindi sila natatakot sa mga tao. Yan ang Europe, napaka-close nila sa nature. O, diba? Daming ibon. Rose, kukunin kita pag halimbawa meron ditong bakante. Kukunin kita. Pero kailangan talaga may pera ko para pang support sa ano no, sa mga expenses. Dahil dito nung pumunta ako dito, hindi nila sagot yung plane ticket ko. Ano ba? Hindi nila sagot yung mga papers ko. Ako lahat ang gumastos doon. Oo, maraming karanasan sa paglipat ng ibang bansa. At ano, ay nawawala ako. Okay na ba ngayon? Hi Jeffrey! Andiyan pala si Jeffrey May Banton. Dati kong student sa Pilipinas. Ang sarap dito. Ngayon ang kamay ko napaka-lamig. Malamig na yung kamay ko. Kasi wala akong gloves. Rose, sa Saudi, kamusta? Malamig rin naman dyan sa Saudi ha. Malamig na ba dyan ngayon? Okay na. Ewan ko kung anong meron dito sa connection ko kasi minsan okay, minsan hindi. Data lang to eh. Okay, pasok tayo dito sa ibang part na to. Ito. Mainit pa rin ang Saudi pero lumalamig dyan ha, pagka December. Diyan ko na-experience ang -1. Ang lamig-lamig sa Saudi. Ay, ang ganda ko ngayon. Yan ang press ko. Nakikita nyo ba na maayos o magalaw yung camera? May aso doon, oh. May mga tao dito, dyan lang nila muna nilalagay ang kanilang mga alaga. Dyan lang sila. Diba? Tinitingnan ako ng isang bata kanina. Kasi weird. May hawak akong camera. Sa kanila hindi normal na may hawak akong camera, mag-video kasi wala naman ditong naglalabas ng phone at nag-video call. Hindi yata sila sanay sa mga foreigner na kumakausap sa mga pamilya nila sa ibang bansa. Diba sa Bahrain, sa Saudi, ang mga foreigners lagi nasa phone. Nagkausap nila ang mga pamilya nila sa ibang bansa. Dito hindi sila sanay. Si mama okay siya. Okay naman si mama, okay rin naman si ate. Malalaki na mga pamangkin ko, Rose. Nag-aaral na silang 3. Tapos yung panganay, natutuwa kami kasi tumutulong na siya eh. Ay, seryoso ka? 100 stars? Uy, seryoso ka ron? Ang laki ng stars. Thank you, Ron. Oo, malamig na rito. Uy, si ate, yung pinsan ko nandyan. Okay, 100 stars ang binigay sa akin ni Ron. Nakaka-amaze. Nagulat ako. Thank you. Babawi ako next time. Kailan kaya kayo mag-live? Kahapon iniisip ko na mag-live. Tapos noon, dito lang, upo lang sa park. Para may kasama akong
makipagkwentuhan. Wala akong kasama. Oo nga, ang bongga ni Ron. Nagulat ako, 100 stars. Baka napindot niya lang. Nagkamali siya ng pindot. Okay. Ayan, diba? Mga ibag na yan. Dahil ilang araw akong hindi nakakatulog. Ewan ko ba, mas gusto ko manood ng TV hanggang 12. Wherein dapat kasi ang mga 9 o'clock tulog na ako eh. Pero nung mga nakaraang linggo, hindi ako makatulog. Oo, grabe. Maagang pamasko yan, Ron. Pag magla-live kayo, pag-iipunan ko yan. Ay, iniintay ko rin mag-live si Sir Ruel. Ayaw niya mag-live. Kamusta na dyan? Anong oras na ba dyan? Gabi na ba dyan? June? Saka Ron? Rose, alam mo, yung oras sa Saudi, sa Bahrain, same lang dito sa Romania. Parehas lang. Kung anong oras dyan, eksakto, parehas dito. Pero, eto, tingnan nyo. Anong oras na rito? 6 na yata. Wait, anong oras na ba? Tingnan ko nga. 6 na. Pero tingnan nyo naman, may araw pa. Lalo na pag summer. Dito, 9 o'clock, may araw pa na. Parang kala mo na sa 5 o'clock. 5 p.m. lang siya. Parang 4 p.m. lang pag 9 p.m. na dito ng summer. Hello! Oy, pa-shout out daw. Miss Rose Hart from Oman. Anong oras na dyan? Mga ka-OFW namin, ha? Okay, 5:48 dyan. Dito rin, 5:48. Mag-aalas 6. Oo, tama. 5:48, mag-aalas 6. Parehas sa parehas. Yung Saudi, yung Bahrain. Same time dito sa Romania. Magkakapareho siya. Ma'am, kamusta ka dyan sa Oman? Ma'am Rose. Rose Hart. Meron ako ritong co-teacher. Romanian siya. Pero nag-work siya sa sa Oman. Napakaganda daw ng Oman. Gustong-gusto niyo doon. At nagsisi daw siya bakit siya nag-resign. Maganda naman dito. Gusto kong tingnan niyo to. Oh, di ba? Ang ganda, di ba? Actually, mahilig ako sa picture. So, yan lang ang inaantay ko, yung pagpalit ng kulay ng puno. Tapos noon, pupunta ako sa isang lugar na maraming puno. Tapos pipicturean ko siya. Maganda. Oh, di same lang din pala. Ay, hindi. 1 hour ahead kayo, parang Dubai. Ang Dubai yata, 1 hour ahead eh. Bakit, Miss Rose? Bakit ka sad? Uy, lumalamig. Gabi na kasi, lumalamig na siya. Kailangan ko magsara ng... Bakit ka sad, Miss Rose? 飞机降落，等下也买哪的啊？还有我们巴士买东西呢。 Diba magchichikahan lang tayo dito? Si Ron at saka si June. Gabi na ba dyan sa inyo? Miss Rose, kung anong man ang pinagdadaanan mo, sana malampasan mo yan. Bakit ka basad ngayon? Gusto mo umuwi ng Pilipinas? Kaso nakita mo ang plane ticket ang mahal-mahal para katulad ko. Gusto ko magbakasyon ng Pilipinas ng Christmas. Pagtingin ko, ang mahal-mahal. Sabi ko, ay nako, ayoko muna umuwi. Baka sa June lang. Oh, 1 hour late. Okay. Wala. Oh. 7-month premature. Ano yan? Anak ng babae mong anak or lalaki mong anak? Kasi kung babae, nako, sobrang
Nakakalungkot naman yan, Ma'am Rose. Anong work niyo dyan sa Oman? Tulog na yata si MJ pag ganito yata ang oras. Mga 9 or 10, tulog na yata siya eh. Anong work niyo dyan, Ma'am Rose, sa Oman? Hello, Sir Manuel. Naglilibot lang ako. Kasi inaano ni Meta yung dashboard ko, binababaan niya. Isa ko ulit pinsan. Si Rose din ang name niya. Ma'am Rose, hopefully magiging okay ang lahat. Lalong-lalo na sa anak mo. Napakabigat niyan sa anak mo. May kausap ka ba dyan, Ma'am Rose? Ay, babae. Mas lalong mahirap yan sa kanya. Ma'am Rose, kailangan lagi kang may kausap dyan kasi alam mo yon pag nalulungkot, the more na nafe-feel mo yung pain. Pero, may asong na malapit sa akin. Mahilig ako sa aso pero takot ako sa mga aso ng isa. Ito siya, lumalapit sila sa akin. Hello! No! Kaya pala nagagalit. Naku, dito pa sila sa akin na gano'n. Alas na ako. Dito ko nag-awal sa harapan ko. Okay. So, ayan. Sige Rose, thank you sa pag-attend. Ako, minsan na lang tayo nagkikita at nagkakausap. Salamat sa pag-attend, Rose. Ang lamig-lamig na. Nag-iba ako ng pwesto. Tignan nyo yung lugar. Yan, yung sa harapan ko, basketball court. Minsan, pag naboboard ako sa bahay, lalabas lang ako dito. Manonood ako ng mga naglalaro dyan. Ma'am Rose, heart, para masiyahan ka naman sa ngayon, no? Kasi nakakalungkot yung pinagdadaanan mo ngayon. Okay. Bigyan kita ng heart, ng star mamaya, Ma'am Rose. Kaso hindi natuloy kasi 4 p.m. Oo, teka lang. Mabilis ang libing. Wala muna yung parang yung lamay muna, 'di ba? Kasi Ma'am Rose, 'di ba dapat binibinyagan yata 'yan? Yun yung parang narinig ko parang bibigyan siya ng name, hindi pala bibinyagan, parang bibigyan siya ng name bago ilibing para kahit papaano naman yung soul niya. Oo, Sir Manuel at saka Ma'am Rose, maganda rito, malinis. At saka wala kang makikita rito ng mga tao na nagtatapon ng basura sa kalsada. Pati ikaw mahihiya na syempre hindi naman natin din ugali na magtapon ng basura sa kalsada. Pero mahihiya ka rin na maiwan mo man lang yung basura mo dito sa bench or kung saan man. Kasi hindi sila nag-iiwan ng basura dito. Tingnan nyo, iba talaga ang disiplina. Wala yan sa hindi yan dahil sa mga officers natin o mga sa gobyerno or whatever. Nasa tao siya Kung yung tao mismo marunong magdisiplina sa sarili niya. Saka dito pagkakain ka sa mga restaurants, yung mga kinainan mo, hindi ka tatayo nang hindi mo kukunin yung mga lahat ng basura mo, tapos itatapon mo siya. Kahit kumain ka sa McDo, ganyan, wala silang service room na naglilinis ng mga kalat. Hindi.
kung sino yung customer. Siya mismo ang maglilinis ng kalat niya. Hello! Hello TJ Tinoy! Maraming salamat sa pagbibisita ng Reels ko lagi. Magandang hapon dito. Kasi 3 days na hindi na kayanan, premature. Unang baby ba yan, ma'am? Hello, hello Dinoy, TJ. Ano yung TJ? Ano yung TJ Dinoy? Bakit pala TJ? Nakikita ko yung reels mo ha, yung sumasayaw-sayaw ka. Malamig-lamig na dito. Para sa reels. Para sa reels lumabas kahit malamig. Ito talaga si Lolo Mets. Ay, yun na. Doble ang sakit yan sa anak ninyo mo kasi first baby. Pero John Lin. Ang hirap naman ang pangalan. O nga, TJ na lang. Ang hirap ng binigay na name, no? May mga parents talaga na gusto nila ibigay yung name sa anak nila na kakaiba. Pero nakakatulong yun kasi sa NBI, no? Ako lagi akong pag kumukuha ako ng NBI, may kapangalan ako lagi. Oo, combined name. Oh, John Lin combined name. Ayan na si MJ. Nako, sisiba ka din na ako maka-join sa live pero dito lang ako. Oo. Sige, open nyo lang ang mga cellphone niyo. Grabe, pasensya na kayo. Gabi na. Late na. Alam nyo naman, busy. At meron pa akong demo. Kasi sa teaching, di ba may mga demo. So, yun. May pinaghahandaan namin yun pag may demo. Oh, totoo ba, TJ? Andiyan na si MJ. Totoo ba yan, TJ? Tero at John Lin. Totoo ba na pinag-combine yan? Alam mo, magaling manghula yan si June eh. Nahulaan niya na isang tao lang si Sir Lance at saka sino yung ano ba yung name niya noon? Nakalimutan ko na. Si Sir Lance at saka yung isa. Nakahubad na siya. Oy, 250 na tala! Hulaan ko, isa rin si June na nagbigay ng 100. Napaka-galante niya ngayong araw na to. Sino yung nagbigay ng ng 100 sa'yo? Si Ron ba? May nagbigay sa'yo ng 100? Si Ron ba yun? Ala, lamig. Grabe, parang yelo na kamay ko. Ayun, si Ruel. Oo. Si June, nahulaan niya na isang tao lang si Sir Lance at saka si Sir Ruel. Sino yung bago niyang fan? Sino yung bago niyang fan? Tambay lang po. Ikaw pinag-uusapan namin, Sir Ruel. Ayaw mo kasi mag-join sa live namin. Pag-uusapan ka namin. Tawag nito, Sisi, may nagbigay ka, CCMJ, kasi may nagbigay si Ron. Nagulat kami dalawa ni June. Nagbigay siya ng 100 na tala. Napakagalante niya.
Feeling ko ano yan eh, nag-night shift, tapos nun, antok na napindot na yung 100. Oo, naka 250 ka daw yata kanina. So ngayon, isa ba dyan si Ron, na nagbigay ng 100 na tala? Ang lamig. Kamag-anak ni Mami Remedios na taga-US. So may sponsor si Mami Remedios ng mga tala. Nagtitinginan ako ng mga tao dito. O, diba? Si Ron, Diyos ko, nagbigay ng 100 sa live. Kailangan i-promote yan sa lahat ng mga gusto mag-follow kay Ron. Napakagalante niyan. Nung mga starting pa lang din ako nun sa sa Reels. Lagi ko nakikita yan si Ron sa Reels ko eh. Nagbibigay ng tala. O, diba? Ay, ang lakas ng hangin, Mario Josep. Para sa Reels, bukas may sakit na ako. Sige, siya. Ay. Maganda daw sino? May lalakan tumitingin sa... hindi! Yung mga tumitingin sa akin, nawiwirduhan sa akin. Kasi ano daw, may hawak ako ng phone. Wala ritong naglalabas ng phone. At nagbi-video call sa labas. Ako lang. Tingnan niyo. Walang naglalabas ng phone. Maglalabas sila pag meron silang papanoorin or nagtitext, ganyan lang. Pero walang nagvi-video call, ako lang. Hello, Sir Merlito. Saan ako? Nasa Romania ako. At para sa Reels, nandito ako nakaupo sa bench ng sobrang lamig. At wala akong gloves. Nakalimutan ko. Yelong-yelong na ang tubig. Masarap dito. Pero magaling ka talaga sa hulaan, si June. Ay, ang cute ng mga bata. Ayan, may mga batang dumaan sa harap ako. Ang cute nila. Oo. Para sa Reels. Ano ba naman to? Bukas may sakit na ako, may sipon na ako. Uy, dito ha, biglang nagkaroon ng COVID. Ay, bawal bang sabihin niya? Oo, Reels pa more. Nalamig na ako. Teka lang, ibababa ko lang yung phone na kasi kailangan ko mag-close ng jacket. Ayan, o diba, mag-close na tayo kasi matindi na ang lamig. At eto na, after ko mag-reels, mamamalengke ako. Dala-dala ko yung supot. Uy, by the way nga pala, ang dito, kailangan meron ka laging supot. Oo. Tawag nito, hindi, ngayon wala na. Nung mga unang pasok lang ng ng lamig, talagang nagkaroon ng case. Pero ngayon wala na. Okay. Tawag nito, lamig, parang yellow na kamay ko. Tawag nito, dito, pag mamimili ka dito, papunta ka sa supermarket, kailangan may dala kang supot. Kung hindi, okay, magbabayad ka ng supot. O kung ayaw mo magbayad ng supot, bibit-bitin mo lahat ng binili mo. Oo, nauso yan dito, no? Binibit-bit nila yung mga, konti lang naman ang bibili nila, ayaw nila bumili ng supot. Bibit-bitin nila. Saka, dito, yung traffic nila dito, hindi naman ganun ka-traffic. Papuntahin ko kaya itong mga taong to sa Pilipinas. No? Galit na sila pag nagkaroon ng
ganong konting traffic. Sabi ko nga sa mga kakilala ko dito minsan, pumunta kaya kayo sa Pilipinas, tingnan ko lang kung ano mangyari sa inyo. Dito sila minsan naiinip sila na traffic na. O solo hosting mo na. Para sa reels. Tapos kung natatakot ako, mamaya mamulan na naman ang dashboard ko. Nag-aano na, malapit na sa pagpula. Kailangan ko maglakad-lakad para mainitan. Ang sa akin, ang dami, may mga pumapasok, pero ang tao dito is always dalawa lang. Hindi nagbago. Kahit may pumapasok, dalawa lang lagi dun sa tuktok na anong kitang ba? Ang nakakatuwa dito yung mga mata nila, iba't ibang may mga kulay blue, nakakatuwa kasi mga blanket. Okay na yung wifi ko sa bahay, sa flat, kasi tumawag ako sa kanila, sabi kasi nila ayusin daw nila. Trinay naman nila kaso hindi talaga nag-work. So, trinay ulit nila, ang ginawa nila, ni-refresh nila. Nung pag-refresh, ayun, gumana na. Umayos na yung wifi ko. O, diba? Lakad-lakad lang ako dito. Parang tanga. Okay. Meron dong maganda na na flowers. Gusto ko puntahan mo kaso natin yung kaso kanina. Ang dami nagpapa-picture din. Minsan gusto ko nga mag-picture din. Sa Bangkok sis, kahit traffic, bihira ang mga bumubusina. Ayaw ko sila nila ng maingay. Oo, wala rin ditong bumubusina, pero minsan talaga, bigla ka nalang magugulat kasi parang nairita yata yung driver bumusina. Kasi hindi naman sila rito bumubusina. Pag siguro talagang nairita na lang talaga, doon na lang sila bumusina. Oo, yan. Liban na lang talaga kung may pasaway. Yan, dyan sila bumubusin na. Ay. Oh my God, konti na lang. Konti, nandyan pa ba kayong lahat? Punta tayo dun sa kabila na may mga bulaklak. Oh. Ayan. Yan ang lalakaran ko. Diba? Sana nandyan pa si Ma'am Rose. Makita mo tong lugar na to. Yung itong dinadaanan. Malibang-libang pa man lang. Ay, nandyan pa si Ma'am Rose. Oo, malamig na rito Ma'am Rose. Ay, naku sa Oman. Napunta naman ako dyan sa airport lang. May init at saka sa Kuwait. Yung mga co-teacher ko nung dati sa Saudi, tinanong nila ako, Arlene, nakilang bansa ka na? So, nagbilang ako, no? Pati yung mga stopover ko, binilang ko, no? Sabi ko, ganito, mga siguro nasa nasa 8 bansa, no? Or something. Nagulat sila, ang dami naman. Siguro, kasama pati stopover. Kasi nakatapak naman ako dun, no? Airport nga lang. Ito yung bulaklak ng dito. Ang dami nagpapapicture dito. Mamaya, pag-picture ako dyan. Ganda, di ba? Oh. Ito lang talaga yung part na maraming ganitong klaseng halaman. Hindi siya green. Oo. Diyos ko, dyan sa Pilipinas, kahit walang dahilan bumubusina. Kahit nasa pedestrian, bubusinahan ka. Dito, kailangan, pag pedestrian, lakad ka lang. Kasi yung automatic yan yung mga tao, disiplinado. Hintuan ka talaga. Yun nga yung makikita mo eh. Alam mo yung nanonood tayo nun nung maliit tayo naman sa TV, no? Nakikita natin mga nasa Europe, mga disiplinado, mga ganun. Yun ang gusto nilang ipakita sa tao dito na sila, disiplinado sila, may pinag-aralan sila. Alam mo, ultimo, habang ka kumakain sa kantin, di ba tayo, no? Pag kumakain tayo sa kantin, wala,
Habang humungoy no, nagkakantuhan tayo dito, Diyos ko. Kailangan maayos kang kumain. Kailangan pag humungoy ka, naka-close ang bibig mo. Ganon. So, yun yung mga manners talaga dito, napakahalaga yan sa kanila para respetuhin ka bilang tao. Oo, puro dahon. Dahon siya, no? Hindi siya, puro dahon siya na iba't ibang kulay. Ang ganda. Wala pa ako actually nakikitang bulaklak dito eh. Pero itong dahon na ito, ang ganda. Nakakatuwa. Taga saan ka sa Pilipinas, Sir Lance? Ay, interview natin si Sir Lance. Pagkwentuhan natin. Sir Lance, parang naka-uniform ka ng nurse. Oo, imported. Diba? Ganda nitong halaman na. Hindi ako umalis kasi pag after ng live ko, mag-take ako ng picture. Oh, ay by the way, ito pala etong headset ko na to, napanalunan ko lang to eh. Napanalunan ko lang to sa isang, naalala niyo yung pinost ko na tungkol sa science, mga science experiment ganyan. Pumunta kami sa isang location na yon, tapos noon, magbubunot sila ng name. Kami ng mga co-teacher ko, sabi ko, tara, lagay natin yung name natin doon, baka sakaling manalo. So, ngayon, hindi naglagay-lagay kami, no? Tapos noon, after few days, may nag-message sa akin at sinabi na nanalo daw ako, nabunot daw yung pangalan ko. So, isa sa napanalunan ko, headset. Ayan. Earphone. Hindi pala siya headset. Earphone siya na earphone, t-shirts at saka meron pang mga bag na sabi ng co-teacher ko, napakaswerte daw. Kasi, ang sinabi lang, ang premyo is t-shirt at saka meron pang isa. Yun lang daw ang premyo. Pero ang binigay sa akin, may orasan na, meron pang t-shirt, meron pang bag, may earphone. So, yun, napakarami niya. At, nung mga nakaraan, gusto ko talagang bumili ng earphone kasi nga, sa live. Dito sa phone na to, wala akong earphone. At nakakahiya na magla-live ako tapos noon naririnig yung mga ingay na tik-tik, mga gano'n. Or whatever. Or siguro kapag kausap ko ang mama ko sa phone, ganyan. Kailangan ko rin naman headset. Kasi minsan kausap ko mama ko, nandito ako sa party. Minsan nandun ako sa gilid kasi naririnig. Wala akong headset. Naririnig yung boses ng mga pamangkin ko at saka ng mama ko. Ay, oo. Ay, ganito. Actually, pagdating sa yung mga bunot-bunot, mga ganyan, at saka sa mga pataya-pataya, yan, swerte ako dyan. Kasi nung maliit ako, yung pinsan ko nga minsan ending ba yon, yung ending, no, nung maliit tayo, tatanungin ako, anong number ang gusto mo? Kasi itataya daw niya. Yun, lumalabas. Nananalo. Tapos may times talaga nung elementary ako, tumaya ako ng ending. Nanalo ako. Isang beses lang yun. Tapos nung pagdating ko pala dito, kasi wala akong trabaho, no? Nag-aantay ako ng August. August pa kasi yung reporting. So, May, June, July, wala akong trabaho, naboboard ako, no? Nagtaya ako ng loto. Nanalo ako ng 3 digit. O, diba? Nanalo ako ng 3 digit. Tapos ngayon, sabi ko, magtataya ulit ako ng loto pag okay na ulit. Kasi mahirap maggastos-gastos ng pera. Saka sa mga palabunutan yan, dyan ako nananalo. Minsan sa mga party ganyan, meron nabubunot yung name ko. Pero nung pumunta ako ng Bahrain, ang dami kong sinalihan na palabunutan doon. Hindi ako nanalo kahit isa.
Hindi ko lang alam kung nanalo ko. Pero, yun nga. Yun lang. Oo. Ano yun, CCMJ? Hingi kayo sa akin ng number ng loto. Kwento ko sa inyo minsan sa group. Ito yung number ng loto na tinayaan ko. Ayun. Sabi ko na nga ba, si Sir Lance nakita ko na may pagka nursing yung yung uniform niya. So, nursing aid siya. Saan ka nursing aid, sir? Sa hospital, clinic, hindi ko alam pinagsasabi ko. Hospital, clinic. May nursing aid ba sa clinic? Sa Hayaya, Quezon. Taga dyan ang pinsan ko. Isa kong pinsan. Okay. Taga Sariaya siya. Napunta na ako dyan sa Sariaya. Natandaan ko nung pumunta ako dyan, yun yung time na basta nagkagulo na sa Quezon City. Yung kay Pam, basta meron ganun. Na hindi kami makabalik sa Manila ng day na yun. Okay. So, yan. Ano na ba? Private siya. Uy, alam nyo ba? Hindi nyo alam, syempre. Sasabihin ko pa lang. Ganito. Alam nyo ba yung pinsan ko? Nurse siya ni Henry C. Malaki ang sweldo kapag private. Kaya malaki ang sweldo ni Sir Lance. Pag private, malaki ang sweldo. Anong oras na ba? Malaki ang sweldo niya ni Sir Lance. Alam ko, no? Si Sir, yun lang ang alam ko, kasi meron kami mga kamag-anak na nag-private nurse. Hindi na sila nagano sa hospital. And yung sweldo nila is mas mataas kaysa sa mga nag-work sa hospital. Wait. Si June. Kakilala mo ba si Sir Lance? Yan. May kaklase daw siya dyan. Rovena ang last name. Binaba na. Sayang naman yan, Sir Lance. Ba't naman niya binaba? Nagmamarunong ako sa nagpapasweldo sa inyo. Mahirap yan, no? Yung tipong tumataas na yung mga bili ng lahat-lahat tapos ang binabaan pa ng sweldo. Saan yan? Sa Sariaya. Saan yan sa Sariaya? Nagta-type pa si June. Baka biglang humina yung connection. Alam yung mga bata dito, mas matitibay pa yung katawan nila sa akin, ha. Hindi sila giniginaw. Ayun, takbo yung bata. Robert, já te vrați să spună mai aia este, ascult puțin, trebuie să ai grijă să nu te împiedici. Dacă te împiedici, o să faci bun. Bawal kasi yun na yung ibang parents dito, ayaw nila na kinukunan yung anak nila. Yung iba naman wala sa pakialam. Okay lang yan. Pero nung kinunan ko yung video ng bata, binalik ko ulit sa akin kasi mamaya mapagalitan ako ng magulang. Kasi po, di ko na alam saan sa Sariaya. Malawak ang Sariaya, Quezon. Magaling kayong nurse, Sir Rowell. Kaya gumaling talaga yung pasyente mo. Diba? Dapat,
tinaasan ka ng sweldo kasi pinagaling mo ang pasyente mo. Diba? Pero yun nga, intindihin din natin sila dahil syempre gumagastos rin sila sa medication ng taong yan. Anyways. Ayan. Oh my God, nakakatuwa. Malapit na mag-ending ang aking live. Sir Lance, alam mo, mag-live ka. Si June at saka si Ron, si Mr. Manuel. Mag-live kayo, si MJ, tingnan mo. Everyday nagla-live. Masakit na ilong ko. Bala ko mag-live sa end ng October. Oh my God, may aso. May aso na naman. Bala ko mag-live sa end ng October. Everyday. Kasi bakasyon ko yung 1 week. Magla-live na naman kami ni MJ everyday. Tapos sisingilin na naman kami ni Meta pag hindi na naman nag-live. Ayun na. Uy, may snow. Oo, may snow dito. So, sabi nila, ang snow dito, usually, noong unang panahon, nasa December pa lang may snow na. Pero kasi nagkakaroon ng climate change, kaya February ang snow na rito. Lumalayo ko kasi lumalapit ang aso. Okay, ano ang banan to? Okay, so ang snow dito, swerte ko na lang kung may snow ng December. Pero, means ano daw, sa February daw yun, usually lumalabas. Ay, wait. May nag-message. Bawal ka pa, sir. So, stay in ka nga pala. Bawal pa ako. So, guys, maraming salamat. Dalawa lang ang naka-update dito. Hindi ko alam anong meron dito sa live ko. Pero ewan ko kung ilan tayo lahat na nandito sa live. Maraming salamat sa pag-attend. Ako'y papasok na dun sa mall at magro-grocery na. Mamimili na akong pagkain. Wala akong pagkain. Okay. Bye-bye, guys. Bye-bye. Thank you. Ingat din kayo dyan. Bye-bye. Ay, nag-start na dyan mag-snow. Saan yan, Sir Merlito? 8 na nakikita mo. Ako, 2 lang. Sir Merlito, 8. Thank you sa 8. Sir Merlito, taga-saan kayo? Ingat po kayo. Bye-bye then. Ingat din kayo lahat. Saka na ako babawi sa mga stars ako'y maglilibot muna. Colorado. Ay nako, mga ka-continent ni Sisi Ron. Okay, bye-bye. Bye-bye. Off ko na.